Hi! Ang session natin ngayon ay about basic corporate transaction. Pag-usapan natin ang basic flow, basic pagkakasunod-sunod ng mga business transaction, at kung bakit siya relevant sa atin mga freelance or VA bookkeeper or accounting in practice. Bakit siya importante sa atin? At pag-aaralan natin kung paano siya gumagana at anong logic behind per transactions. Kaya yan ang ating topic ngayon. Kaya kung ikaw ay freelance VA or ikaw ay nagbabalak na maging bookkeeper VA, para sa iyo ang session na to, especially pag hindi ka pa familiar sa corporate transactions. Ayos? Kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Kyle, at 4 years ang experience ko sa US bookkeeping, and specialized ako sa QuickBooks Online. Mostly sa aking mga naging kliyente ay real estate. Pero meron ako mga ibang industry na napasok na. Logistics, transportation, tourist ba yun? Basta ganon. At saka, sa sa local din, meron na rin ako mga naging kliyenteng large format services, large format printing, real estate development, at electronics. At ngayon, sa session na to, yun ang pag-uusapan natin. Ang basic corporate transactions. Shoutout kay Maku, kay Naye, kay Apple User, kay Ulala Magic, at sa lahat ng mga nanood sa ating TikTok Live. Okay. Corporate transactions. Ano nga ba ang basic corporate transactions? Comment kayo kung familiar na kayo. Pero ang pag-uusapan natin corporate transactions ay related sa naapektuhan ng accounting department. So para sa akin, ang corporate transactions ay ito yung mga transactions na fino-formalize at pinapractice na may procedure. Pinapractice siya ng may documentation, may tamang approval, at palagi siyang nasa corporate na accounting transactions. Anong example nun? Sales process, purchasing process, diba? Payroll, ano pa ba? Tax prep, and etc. Itong mga transaksyon na mga nabanggit ko, parte lang yan sa napakalaking corporate transactions. Parte lang to, napakaikli lang nito. At ang corporate transactions ay marami. Sobrang marami. Kaya kapag sinabi natin corporate transactions, corporate level na talaga yan. Corporate level na yan. At ang pinaka-importante sa corporate transactions ay dapat lahat ng transactions ay well documented. Bawal sa corporate accounting, corporate transactions, ang hindi marunong mag-document. So dapat sanayin nyo na may ebidensya, may tamang approval, dumaan sa due process, dumaan lahat na may paper trail, lahat auditable, at lahat may backup ka. Importante yung word na yun. Backup document ka sa bawat ginagawa mo sa loob ng isang kumpanya. May approval, tama si Naye. Kaya yun ang corporate transactions na brief lang, na brief na explanation. Malawak kasi to. Pero ang ating itatopic ngayon, yung basic lang. Okay? Yung pag-uusapan natin ngayon na scope ng ating topic ngayon ay ang process or corporate process ng sales,
No, corporate process ng sales. Corporate process ng purchasing. Anong scope ng purchasing? Expenses na cash at expenses na payable. Meron din ditong mga acquisition. Acquisition ng assets. Ano pa ba? At saka may pangatlo ba? Hindi, yan na yun. Dalawa lang. Kasi mahabang topic to. Sobrang haba nito. Kasi sa sales, gagawin natin is from quotation down to collections na. Cash application. Huwag kayong huwag kayong ma-overwhelm sa mga terminologies. At sa purchasing naman, request for quotation to actual bills payment. Magugulat kayo sa sobrang haba nito. Sabi ni Nai, hindi ba kasali dyan yung goods receipt note dyan sa PO? Basta matatopic natin yan. Yung basic lang. Yung basic ang itatopic natin ngayon. Okay? So ito yung magiging topic natin about sa basic corporate transactions about sales and purchasing. Yung basic lang ang pagtatopic natin ngayon. Kasi kahit nasabihin natin na standardized na tong mga processes na to sa buong corporate world, iba-iba pa rin kasi ang process at mga terminologies bawat business. Kaya ang share ko ngayon yung basic, yung pinaka-fundamentals na process na dapat nyo malaman kung gusto nyo maging bookkeeper or VA accountant. Okay? Okay, G. Comment naman kayo dyan kung freelancer na kayo or kung nag-aaral pa lang kayo ngayon. Okay. Basic corporate transaction. Basic corporate transactions. Unang pag-usapan natin ay yung flow ng sales. Guys, marahil may makakaligtaan ako. May makakaligtaan ako or may mga ma-miss out akong mga steps na alam nyo na hindi ko mababanggit dito. Pero sure ako na lahat ng mga andito na sasabihin ko o i-discuss ko, scope siya ng pinaka-basic corporate transactions. Okay? Pag-usapan muna natin ano yung flow ng sales. Okay, flow ng sales. Isipin nyo, kayo ay nagbebenta. Kayo ay company. At ang binibenta nyo ay libro. Libro. Wait lang, kukunin ko lang tong libro ko. Ang binibenta nyo ay libro. Ito na lang para mas malinaw. Kayo ay kumpanya nagbebenta ng napakalupit na libro ko. So may libro ako, guys. At may ebook free lang nasa profile ko din. So nagbebenta kayo ng libro. Kumpanya ako, nagbebenta ako ng libro. Tapos, isa sa mga kliyente ko ay corporate. Corporate. May dalawa kasing klaseng customer eh. May retail or corporate. Now, may ibang term niyan. Ang retail, B2C, at sa corporate naman, B2B. Familiar ba kayo dyan? Dapat maging familiar na kayo niyan. Kasi, maririnig niyo yan ng madalas. Wala na pala akong whiteboard. Okay, ngayon, focus muna tayo sa corporate, B2B transaction.
Okay, nagbebenta ako ng libro na may corporate akong client. Corporate client. Ako'y isang publishing company. At ang kliyente ko ay si National Bookstore. National Bookstore. Ano lang to guys ha? Example lang to. Example lang to. Baka seryosohin yung kliyente ko talaga yung National Bookstore. Hindi. Ano lang to? For the sake of, imagination. Okay, ako yung isang Kyle Nelson Omac Publishing Company. At isa sa mga corporate client ko na dinidistributan ko ng libro ay ang National Bookstore. Now, ano ang unang process sa sales? Sino ang huhula? Kung kliyente ko na si National Bookstore, ano ang pinakaunang mangyayari before sa lahat? Okay, sabi ni Naye, quotation. Tama. So, ang unang process ng sales ay RFQ from customer. Tapos, ang actions natin dyan ay quotation. Ano meaning yan? Si National Bookstore daw ay nag-request kung magkano yung 100,000 na pieces ng libro ko. Nag-request siya. Kyle Nelson Omac Publishing Company, magkano kung bibili kami ng 100,000 pieces ng libro mo? Ganon yun, ganon. So, magre-request for quotation yan, yung customer. So, magbibigay tayo ng quotation. Bibigay tayo ng quotation. Yan yung pinakaunang process ng corporate sales. Okay, pag mag-ano natin, may natanggap tayong RFQ, okay, i-quote na yan ng mga sales representatives natin, account manager. So, quotation, bibigay. Anong sunod sa quotation? Anong muna ang napakaloob? Hindi. Ano ang nasa loob ng quotation? Nasa loob ng quotation ay company name, no? Company name ng customer, quotation number, quote number, tawag nito? Yung tawag nito, item details. Kasama na dyan yung product, price, at amount. At saka quantity. Tapos, yan na yung pinaka-basic. Pinaka-basic na dapat sa quotation. Now, after nyan review ng customer, i-approve yan. Approval. So, after ng RFQ, after natin mag-quote sa customer, i-review pa yan nila kung approve ba sa kanila o hindi. Pag approve na, ito ang alalahanin nyo. Walang ibang, tawag nito, walang ibang indication na na-issue sa'yo yung, or na-approve yung quotation mo pag may purchase order na. Or confirmation. Ito din, isipin nyo, kung walang purchase order, ano yung isang way na nag-confirm yung order? Ano yung isang way na, okay, what if hindi PO yung binigay sa amin ng customer? Kasi wala silang PO. Ano yung isang process no isang document na kailangan para at least mag-go through natin yung transaction? Dito papasok yung documentation, guys.
Kahit na yung tinatawag nating operation in charge, manager, or yung kahit sinong may kakayanan or may power or override yung tier ng corporate, kapag sinabi niya sa email na this is approved, even though walang PO, pero pag sinabi niyang this is approved, so this quotation is approved, i-document nyo yan, syempre, i-print nyo yung approval, good as PO na yan. Approval ang importante. At dapat ma-document yun. Kasi what if dineliver na ng kumpanya ko yung 100,000 pieces na libro, tapos sinabing, wala naman tong PO, wala naman tong approval. Syempre, may papakita kayong approval from the internal records. Pero, may mga company talagang hindi i-go through yan pag walang PO. Pero at least, nalaman nyo na may PO. Purchase order yan. Now, after ma-issue yung PO, i-deliver na yan. Deliver. So, sa delivery naman, ang document na kailangan dito is delivery receipt. Or tinatawag nating proof of delivery. Okay, proof of delivery. Pag hindi permado yung POD, walang patunay na dumating yung goods or items. So sa lahat ng mga stages na to, anong napansin nyo? May paper trail. Parang ang RFQ, paper trail yan. Or kung hindi man yan paper trail, email trail yan. Yung quotation, it's a way of paper trail, paper pa rin, na may approval system. Tapos, pag ma-approve ulit, may PO ulit, papel ulit, or email ulit. Yung approval ulit, email ulit, or papel ulit. Pagdating dito sa delivery, papel ulit. Bakit importante yung papel sa corporate transactions? Kahit hindi papel, kahit email. Ito yung importante. Email or paper. Bakit importante? Sabi ni ba pagbasa yan o BA? Documentation or proof. Alam niyo ba sa Epstein files, kinonsider as evidence yung email. Because it's a valid documentation process. Pero alam nyo ba, yung voice meeting, nang walang, yung voice meeting na walang consent, o yung video na walang consent, hindi ina-acknowledge as approval yun, or as a valid documentation. Bakit? It's inadmissible. It is something that mamanipulate. Wiretapping, tama. Kaya importante, as a bookkeeper, as a VA, or as someone na accounting related, kung tatahakin, dapat masanay ka ng mag-email or mag-paper trail. Kahit ako, magsasubmit ako ng, kahit hindi kailangan, kahit hindi ako ni-require, documented lahat ng trabaho ko. Sabi ko, ito yung nagawa ko ngayong araw, document ko. Ito yung report na kailangan mo. Hindi ko sinisend sa Teams, hindi ko sinisend sa chat. Hindi. I-email ko yan sa'yo, naka-CC pa yung supervisor na kailangan para madaling mahanap yung email. Good advice para sa mga baguhan. Tama. Ito ang isa ulo nyo. Hindi naman, yung live na to, hindi naman talaga to about basic corporate transactions. Gusto ko lang mabuksan yung mga mata nyo na may merong documentation na nangyayari. Ayos? So, after ng delivery, may POD na yan, proof of delivery. Dapat may pirma yan.
Kung walang pirma, invalid. Invalid yan. So, before yan ma-record sa AR or sa sales natin, dapat may acknowledgement na natanggap ng customer yung actual PO. Di minsan na, kahit may pirma na, tinatawagan pa. Did you receive? Or email, ganon. No? Email, na-receive na ba tong item na to? We just need to confirm na natanggap na para ma-update yung records. Okay, pag tapos na, ano sunod? Ano sunod ng delivery receipt? Sunod ng delivery receipt ay, after ng delivery receipt ay, ano? Tama si lane C. Okay? Dito na tayo mag-bill. Dito na papasok yung billing department. Okay? Billing. Dito na yung invoice with attachment. Given sa process, ano dapat ang i-attach sa invoice sa ating client? Oh. Practice tayo. Kung nag-document ka na, from RFQ hanggang nag-invoice na tayo, anong document ang dapat naka-attach sa invoice natin? Sabi ni BA, receiving report, DR invoice. Okay? Yung PO and POD. Okay? Ano pa? With PO. Okay? Sa corporate experience ko, ang pinaka-importanteng dapat nasa invoice is yung PO document at saka yung POD. Pero minsan, may na-experience na ko na hanggang quotation, approve quotation yung approve quotation, tapos PO, dahil sa PO reference number kasi yan, tapos hanggang DR or POD, ina-attach along with the invoice. Para walang lusot. Kasi minsan kasi, isa sa mga nagpapadelay, iba-iba kasi yung process ng corporate natin ng mga kliyente. Sinasabi minsan sa atin, ay, hindi po namin ma-process yung billing or invoice na sinend nyo sa amin. Kasi kulang. Kasi kulang yung documents, kailangan po yung PO number. Kailangan po yung approval ng quotation, kailangan po yung etc. May mga kasi-klaseng papeles kasi ang kailangan per client yan. Iba-iba yung documentation din process nila. Pero ito yung mga bare minimum. Sabi ni Josh, sales order, yes, meron din ganyan. Ito yung nakatouch dapat sa invoice. Now, ano sunod kapag na-invoice na natin? Anong sunod department? Himimayin muna natin. Kapag RFQ from customer or quotation, sales department pa yan. Sales department. Hanggang sales department ata ang... Hanggang saan ba? Hanggang PO. Sales dep yan. Tapos, yung delivery sa operations yan. Tapos dito na ang accounting. Start na siya ng billing. Yan. Now, after ng invoice, dito na siya subject for collections. Subject for collections. Dito, ang mga dinodocument lang dito, ngayon, accounts receivable pa tayo AR pa to kasi invoice sales pa tayo eh. Sa collections, anong dinodocument natin dito? In what way tayo mag-document
sa collections. Anong dinodocument natin dito? Sino may idea? Anong dinodocument natin kapag collections na? Sige, bibigyan ko kayo ng idea. Anong dinodocument natin para ma-update natin yung isang collectibles, isang accounts receivable? It is yung payment status. Wala nang iba. As a collection, no, pag na ka sa collections, na-assign ka sa collections, wala kang ibang trabaho kundi i-document kung kailan at anong status ng mga collections na naka-assign sa'yo. Paano nating ma-update or paano natin ma-document yung status natin per collection? Depende. Iba-iba process. Pero ito yung basic. Ang collection is mag-reach out sa customer through email. No? Through email with attachment. Anong follow-up niyan? Siyempre, itong invoice. Ito yung ipapollow up niya. Minsan, SOA ang binibigay. SOA, statement of account. Pag after ng pinapollow up, magtatanong yan. We'd like to ask, hi client, I hope this email finds you well. And we just wanted to remind you that you have an upcoming due. Please see attached file. So bibigay mo. So naka-attach doon kung ilang invoice, ano mga orders, ang collectibles kay client. Now, itatanong mo, may we request, hindi pala client yung kausap mo, yung AP ng customer or AP ng client mo. Kasi AP ang nakaatas dyan para bayaran kayo eh. So, dear accounts payable, I hope this message finds you well. We just wanted to ask for the payment status of the following open invoices. Through email yan, through email. Kailan magko-call? Magko-call ka after, either magko-call ka after masend mo yung email or mag-i-email ka after call. Sasabihin mo, to document, sasabihin mo after call, as we have discussed earlier via call, ganon. I-story mo kung ano yung napag-usapan, anong payment status, tapos kailan mababayaran, anong estimated date, at magkano yung babayaran. Or kung di mag-reply sa email, bardagulan. Importante na email. O regardless kung nag-reply o hindi. Kasi it's your fault kung hindi ka nakapag-send ng email. Again, it's about documentation. Kung gusto mo mag-play safe sa corporate, kung marunong ka lang mag-document, safe ka talaga. Kasi meron naman talagang email trail. Email trail, may paper trail. Sinabi sa'yo ng boss mo, bakit hindi pa na-collecto? Bakit ang bagal yung kumilos? Di may masasabi ka, sir, nag-email na ako, nakailang follow-up pa ako, piprint mo yung email trail nang hindi mo Control P agad, tapos send sa supervisor mo, sir, nakailang follow-up na ako, nakailang call na rin ako. Hindi nagre-reply at saka always daw, wala pang pera yung client. Kaya wala silang pambayad. So, pwede nang pwede nang i-escalate, ganon. Kasi, guys, bawal tanga sa corporate, promise. It's about documentation and evidence. Parang nasa korte ka palagi kapag nasa corporate ka. Kasi pag wala kang ebidensya, ikaw din naman kawawa. Kaya it's very important. Huwag niyong alalahanin to. Okay? Huwag niyong kakalimutan to. Dapat naka-document lahat.
through email. Basura yung chat eh. Basura yan. Yung mga nagchat sa Viber, nagko-call. Ikaw din mapapahamak dyan, promise. Kailangan after call may email. Lagot ka pag nag-Viber lang kayo, nag-Teams lang kayo. Lagot ka. Pang newbie pa lang din naman to. So, after nyan, collections na. Now, kapag nagbayad na yung customer, pwede namang wala namang problema sa email before call. Walang problema doon. Regardless sa nauna yung email or na after yung email, regardless, basta may email. Ang mali doon, kung nag-call ka lang, walang email. Ano yun? Checkmate ka nun. Okay? After collection, pag collected na yung collected na, anong next i-document? Anong next i-document? I-document natin kapag collected na, syempre, we issue payment receipt. Payment receipt, tapos remittance summary, at ang pinaka last touch ay ang cash application. Okay, mahimayin natin. After nating makolekt yung pera, syempre, kailangan nating magbigay ng payment receipt. Usually naman, kapag VA bookkeeper ka, automated yung payment receipt eh. Tapos, kapag online din yung payment, automatic din yung remittance summary. Pero there are corporate transactions na manualin mo siyang ihihingiin sa customer. Pag sinabing, minsan din kasi may mga customer na nagbibigay na ng remittance details eh. Ano ba yung remittance details? Yung remittance details, yun yung summary kung anong invoice number ang binayaran. Gets? Ibabaon ko sa inyo. Sa remittance summary, nakabaon kung anong invoice in-apply ang payment. Kasi sa corporate transactions, sobrang daming invoice niyan. Hindi lang yan isang invoice. Minsan, pumapatak ka ng 100, 200, 300, 500, malala pa yan, sobrang dami. Kapag madami talaga. Kaya importante yung remittance summary para malaman natin kung aling invoice natin siya i-apply. So, doon. Yun yung pinaka-purpose ng document na yun. To verify which invoice ang binayaran nila. At doon na mapasok yung cash application. Acknowledge lang na receive yung remittance summary at na-accomplish yung tamang pag-apply ng cash sa open invoices. Ayun yung kabuuan or pinaka-basic transactions when it comes sa sales process. Ano, overwhelmed na ba? Sales pa lang yun. Sales pa lang yun, syempre. Ay guys, kwento ko lang, no? Sa corporate, napaka-importante ng invoice number, PO number, napaka-importante ng mga reference number. Sobrang dami. Kasi kapag ganito, minsan kasi hindi na amount ang sinasabi eh. Minsan sinasabi, we'd like to follow up for the open invoice, no? Mag-ask yan yung AP ng kabilang kumpanya. Sasabihin, may I know the purchase order number or the invoice number at least? So, kung hindi na-document yung invoice number, hindi na-document yung PO number, naging palpa ka na sa documentation. Kasi referencing talaga yan. Sa corporate, it's a reference and documentation gaming.
PO number palagi yan at invoice number. Pet peeve ko sa mga AR yung naka-screenshot ng... Totoo yun. Pet peeve ko yung mga AR yung screenshot lang. Oo nga, no? Sinasabi ko nga pag ganyan, sinasabi ko, Dear AR, can you give me the Excel file of the SOA instead of the screenshot? Kasi, ang hirap i-X lookup, guys, kapag screenshot. Isa kang demonyo kapag isa kang demonyong tao kapag image ang sinesend mong pending invoices. Isa kang masamang tao. Paano gagamitin yung X lookup at pivot table niyan? Kung image yung binigay nyo. Gusto nyo bang pahirapan nyo kami sa aming mga trabaho? Buti may AI na ngayon eh. Buti may AI na ngayon eh. Pero what if mahaba talaga yung report? Mababaliw yung AI nun. Okay. Ito yung kabuuan. Basic lang yan ha. May mga kulang yan, depende sa process ng businesses. Pero ito yung snapshot. May natutunan, syempre. Mag-e-end live ako pag sure akong wala kayong matutunan. Okay. Bottom line, mag-document palagi. Okay, mag-document palagi. At before tayo mag-proceed sa purchasing, po-promote ko muna yung ating free book. May free book tayo, guys, no? Kita nyo to, Play Store. Sa App Store meron din. Search nyo Google Books. Tapos sa books, dito books, i-search nyo yung buong pangalan ko. Yung first two, na Do It Anyway at Freelance Bookkeeper Real Talk, available na yan. Mga pwede nyong basahin, sarili kong kwento, may matututunan kayo. May natutunan nga kayo sa live ko eh. Ano pa kaya kung sa libro ko? Soft copy yan ng ito. Yung Do It Anyway. Anong with promotion? Hindi na ako nagpo-promote. Libre na nga yan eh. With free gift. Okay. Ano pa? Tubos-tubusin ko na. May Spotify din ako. Kung gusto nyo makita ang Spotify ko, may Chrome kayo. I-search nyo lang buong pangalan ko. Kyle Nelson O. Max Podcast. Yun. Lalabas agad yan. Pati YouTube channel ko. Ang dali kong hanapin. Yan. Kayo ang malulugi pag di nyo ko sinubaybayan sa aking buhay. Okay, next topic. The purchasing process. Alalahanin nyo na tayo yung company POV. So, tayo yung bibili. Guys, wala na akong hindi na masyadong nakikita yung whiteboard. Kalimutan kong bumili kanina. Joke lang, wala na talaga akong pambili. Kaya, di ko alam eh. Bawal din ako manlimos eh. Okay. Purchasing flow.
Pinakaunang process sa purchasing. Sinong huhula? Ano yung PR? Same pa rin sa sales. Uy, Marcus, kumusta? Sa purchasing, syempre, request pa rin. Pero, ang nagre-request na, yung company natin. Sino ang magre-request? Purchaser. So, yun yung role ng purchaser, guys. Mag-request ng quotation. Ano example? Real life example. Okay, ako si company. Ako si publishing company. Ako si Kyle Nelson Omac Publishing Company. So, publishing company ako. Siyempre, yung mga kailangan kong bilhin, yung mga gamit ko para makagawa ko ng libro. Ano ba yung mga binibili ng mga supplies ng isang publishing company? Sige, bigyan niyo ako ng sample. Papel, basic, di ba? Papel. Ang trabaho ng purchaser, maghanap ng isang corporate supplier ng papel. O ink, office supplies, marami. Trabaho ng purchaser, maghanap ng corporate supplier. Ano ba yung tawag nito? Ano ba yung criteria para magkaroon ng criteria para maging corporate supplier ka? So syempre, ibang ano na to? Purchasing muna tayo, hindi muna tayo accounting. May mga criteria, guys, before ka maging supplier. Ito yung na natutunan ko sa isang local client ko. Alam nyo ba na sa mga malalaking kumpanya, ang purchaser na ang supplier na ang lumalapit or ang kumpanya na mismo ang naghahanap ng supplier at kailangan pang i-filter para kung qualified ba siya maging supplier ng isang kumpanya. Sa maraming reason. Sa quality, wala na akong whiteboard. Sa quality, consistency, at sa commitment. Oh, may bidding din, tama. Maraming qualification yan. At tama pala, tawag nito, legalities. Wala na talaga, men. Meron pa pala. Legalities. Ito, may kwento ako sa inyo. May kaibigan akong negosyante din. Siya, may supplier siya ng fresh eggs. Fresh eggs. Nilapitan siya ng isang malaking cake company sa Pilipinas. Isang malaking cake. Ang request ng company, kapag malaking company ka na, ikaw na magdidikta kung anong qualification na magiging supplier mo. Nirequire siya ng isang malaking farm. 2 ata yun, o isang malaking farm. 1 hectare at least. Tapos, quality ng eggs, quality control. Tapos, yung type of egg na ibebenta or i-issue. Tapos, legalities, ITR, SEC, lahat, accreditation. Tapos, naka-lock-in. Bawal i-breach ang contract na kapag nag-commit ka na, there's no turning back sa 1 taon. Kailangan mo talagang consistency ma-deliver kasi kapag ma-break mo yung contract, it depends sa terms ng kliyente. It's either isusuka or hindi ka na marirenew.
Ay, nakong pusa na to. So, may qualification yan para maging supplier ka ng isang malaking kumpanya. So, role ng purchaser, magkaroon ng qualified na supplier. Okay? Ang trabaho ng purchaser, maghanap ng qualified na supplier. In case natin, sa case natin, maghanap ng qualified supplier ng papel. Okay? Papel, ng ink, qualified supplier. Siyempre, dapat given na yung kanina qualification at dapat may terms and credit application. Kapag sinabing terms, pwedeng utang. So, isa yan sa dapat nating alalahanin na kapag corporate na, walang cash transaction. It's always credit. It's always terms. 30, say 30, 60, 90, depende yan. Okay. Pag may, request na yung purchaser, kapag nakuha na natin yung tamang supplier natin, tamang qualification at tamang supplies, tamang price, syempre, tayo na yung mag-i-issue ng PO. Kanina, sa sales, tayo yung naka-receive ng PO. Ngayon, tayo yung mag-i-issue ng PO. Ayan, PO. Tapos, pag na-receive na natin yung PO, i-deliver na sa atin yung item, confirmation na. Confirmation ng delivery receipt and POD. I-check muna natin kung tama ba yung item, tama ba yung quantity, wala bang damage, at nasa good condition ba dumating lahat. Naka-document pa rin yan, paper pa rin yan. So, before mag-confirm, may email trail muna na nag-uusap about sa may issue, may dispute. Alam niyo, ang purchasing isa sa mga pinaka-impyernong part ng corporate transactions. Kaya kapag may nakita kayong purchaser, kahit anong kumpanya yan, i-hug nyo yan. Kasi isa yan sila sa mga may maraming problema sa buhay. Pagod at paldo. Naririnig pa ba ako? Naririnig pa ako, guys? Pa-confirm naman. Okay. Dito naman papasok yung mga, guys, itong purchasing process natin, same lang din process to ng government at saka contractor. Ba't ako, boss? Ni-hug ko siya pero pina-HR ako. Ayaw magsalita dyan. Okay. Dito naman sa request, no? Usually yung fraud dito papasok eh. Negotiation of fraud. No? Dito na yan papasok yung i-approve ko yung quotation mo basta bigyan mo ako ng 10% niyan. Dito papasok yun sa request. Kasi may mga purchaser kasi na masyadong malapit sa taga-approve ng PO at meron ding purchaser na siya na din mismo yung mag-a-approve ng actual na bibilhin. Ganun. Kaya kapag purchaser ka, tapos medyo may masama kang espiritu sa kaloob-looban mo, mangungurap ka talaga. Pero, ibang topic yan.
At hindi ko specialty yan kasi hindi ko pa na-try maging purchaser eh. Minsan kasi, ito din kasi problema. Kwentuhan muna tayo. Minsan kasi hindi purchaser yung problema. Minsan kasi may mag-o-offer. Sabihin ng ng supplier, "Oh, approve mo lang 'tong PO ko, ako bahala sa Bigyan kita ng pang Starbucks, bigyan kita ng pang Vikings." May gano'n, pero bawal 'yun. Kung nasa maayos ka ng pag-iisip, buti nga hindi nado-document 'yun eh. May mga way na hindi mado-document 'yun. LB na bag, okay na ba? Hindi. Na kaya sobrang isa to sa mga pinaka dilubyong process ng corporate at the same time kaya yung procurement process ng Pilipinas napakahirap ayusin. Kasi isa siya sa ibang may may din ako, may kaibigang negosyante na din sa PhilJeps din naka-focus. Pero hindi siya corrupt. Iba yung way niya. Na-expose talaga siya sa mga ganyan. Pero nasa mo na lang talaga kung nasa mabuting negosyante ka ba o corrupt ng negosyante. Doon masusubok eh. Kasi halos ingunguya mo na lang. Sabi niya sa akin, "Kyle, alam mo bang 5 ba yon or 4 na beses nang inamend or ni-revise yung procurement process ng government Philippines?" Ilang beses na. Pero bakit may corrupt pa rin? Kasi isa to sa mga madaling i-corrupt, madaling i-manipulate. Akalain mo, may mag-ghost project pa. Tapos mai-issue talaga yung pera. Diba, after ng confirmation DRPOD, ito na yung confirmation of tawag nito. Diba, sa request may nakalagay dyan na ano nga tawag? Coordinates, diba? Dito yung pinaka-specific kung saan mangyayari yung project. Coordinates yan. Tapos malalaro pa nila, nagagawa nila ng confirmation sa mismong coordinates para ma-disburse yung pera. Now, mamaya tayo dyan, tatalon tayo dyan. Pero after na confirmation natin, na-deliver na yung item, na-deliver na sa atin, na-confirm na natin na kompleto lahat, dito na yung papasok sa books. Record natin as expense or asset, pero i-record natin siya as payables. Now, anong mga kailangan document para mag-record siya sa account payables? Siyempre, yung supplier invoice with attachments. So, same pa rin. Attachments, yung supplier invoice, approval ng PO, approval ng quotation, at POD. Ganun pa rin, basic process pa rin. So, na-record na natin as payables. Na-approve na natin. Now, anong next dito? Guys, minsan sa corporate approval sa request for quotation, i-approve yung PO. After i-approve yung PO, i-approve pa ulit kung natanggap na natin, may approval yan. Tapos before siya mapunta sa accounting system, i-review yung papeles, paperworks, approval ulit. So, iaalalahanin nyo, sa corporate process, it's a tier of paperworks, documentation, and approval system. Bakit may approval system? Because of the accountability. Because of the accountability. Bakit may pirma? Bakit may approval? Because of the accountability. Kaya nga nagtataka ako na pinirmahan naman ng executive. Pero bakit walang accountability? Joke lang, parang naging politik. Okay. Proceed tayo, next topic. Baka maano tayo dito.
Pinirmahan ng executive. Bakit walang accountability? Bakit pinagpasa-pasa? Loko yun na. Di ba? Konti pa lang tong approval na to. Pero alam nyo ba, sa government, sobrang daming approval. Pero walang nakukulong. Doon ka magtataka eh. Nakalugi yung nasa approval. Ay, nako. Okay, may approval lahat yan per tier. After natin ma-approve, syempre, magpa-follow up na yung AR ng kumpanya. Sinasabi niyan, payment status. So, dito na pupunta yung schedule for payment. May approval pa rin to. So, ang finance na ang magdi-disburse ng pera niyan, i-approve nila or hindi, i-approve yung schedule date, i-approve yung amount. Ang finance yung mag-ano niyan, or accounting, ang mag-approve niyan. Basta lahat ng process, lahat ng usad, approval yan. Kaya wag niyong wag niyong kalimutan na dapat may approval. Isa yan sa mga downside ng corporate, ang daming approval, kaya nababagalan. Pero, kailangan talaga ang approval system for accountability. Kasi sa sobrang laki ng organization, kailangan na nating ma-identify kung sino dapat ang accountable sa usad na yan, sa process na yan, sa progress na yan. So, pag mag-schedule ng payment, papa-approve sa finance, tapos kapag na-approve naman ng finance yan, syempre, issue na ng cheque or transfer na, bank transfer. Yan. Tapos sa accounting naman, payment, matching ulit. So kung anong lumabas sa bangko, ima-match kung anong PO yun or anong invoice number yun na binayaran para mabawas ang ating accounts payable na account. So ito yung, guys, actually sobrang haba talaga ng purchasing process. Pero ang pinag-uusapan natin dito, yung basic. Yung basic. Okay? May natutunan yan. Ayoko magtanong na may natutunan ba kayo? Hindi. May natutunan talaga kayo. Kapag ako nag-discuss, oo nga, wala na akong whiteboard. Kaya dito muna magtatapos ang ating live. Bibili pa ako. Okay, so yon ang purchasing at sales. Okay. Yun lang naman. Tanong. Baka may tanong kayo. Ang sama nito, nag-approve na si Bossing, hinarang pa after makapasok sa accounting software. At ang pogi mo yan. Ako'y atay niloloko mo, kaibigan. Carry na sa akin ang AP at AR. Heard pa to. Every night ba may lesson? Hindi. Kapag ako nag-live, ina-announce ko lang sa Discord community. So, join kayo sa Discord community natin kasi doon ako nag-a-announce kung magsi-session ako. At yung last nating live, naka-upload na rin. Upload na rin. About yon sa accounting departments. Ano mas bet nyo, AP or AR? AP, syempre. Ang sinabi ko dito, mahirap ang purchaser, pero ang trabaho ng AP, sobrang basic. Madaling trabaho lang ang AP. Mag-do not disturb ka lang sa landline nyo.
at tamang papeke lang sa email. Pag sinabi ng finance, walang pera ngayon na, walang magsischedule ng payment, walang mag-approve ng payment. Kapag may natawag na AR, anong sinasabi ko? Na-process na po. Follow up na lang po kayo next week para sa final na payment schedule. Pag after next week nag-follow up, yun pa rin yung sagot ko. Kasi kapag sa corporate transaction, halos walang pera yung kumpanya. Kaya ang AP, dapat elephant skin ka. Dapat magaling kang makipag-communicate, magaling kang mambola. Kasi ikaw ang hinahabol ng pera. Kasi ikaw yung, di ba? Ikaw yung magbabayad. So, ano namang magagawa mo? Kung AP ka, hindi ikaw yung magdi-disburse ng pera. Ikaw lang ang sasagot ng mga tawag at ikaw lang magsasubmit for approval kung kailan babayaran. Pero ang magdi-disburse ng pera, finance yan, hindi ikaw. Kaya dapat magaling kang makipagkwentuhan, magaling kang gumawa ng palusot. Pero darating talaga din ang panahon na mauubusan ka ng palusot. Mabidi-activate ka na lang. Pero para sa akin, the best pa rin AP. AP pa rin sa akin. Nagkakaintindihan yan. Siyempre. Ano ba yung paborito ko pa na department? Masaya din mag-AR. Ayoko sa billing. Kasi yung billing, napaka-ano sa collection, napaka-ano sa operations eh. Ang nagagandaan ko kasi sa AR at saka sa AP, may mga delay. Hindi masyadong incline sa operation. Kasi may mga paperwork approval pa yan sa operation eh. Darating na yan sa'yo, final touch na lang. Mga pirma na lang titangnan mo, mga reference number na lang, at magre-review ka na lang. Pero pag ikaw yung billing or ikaw yung purchaser, aray mo. Aray mo talaga. Sobrang nakakapagod yan. Kaya chill lang kapag APAR, final touch ka na lang. Kompleto na yung papeles, ano na, like, paupo-upo ka na lang, sagot-sagot ka na lang ng tawag. Pero stressful pa rin pag month end, stressful pa rin. Ano, baka may tanong kayo regarding sa ating topic ngayon. Ang purpose ko kung bakit ko kinuwento yung corporate transactions, para maparealize ko sa inyo kung gaano ka-importante yung documentation. Kung gaano ka-importante na malaman din yung pinaka-process. Kasi, yung mga basic na kinuwento ko kanina, yun na talaga yung process, business world. Yung corporate transactions, yun na yun, basic. Yun na yung mga terminologies na kailangan nyo malaman, yung logic, yung pagkakasunod-sunod, yun na yun. Yun na yung pagkakasunod-sunod nun. Pero, dapat pa rin nating maintindihan na may approval talaga at may documentation. Kasi kapag nagkamali tayo doon, babalik at babalikan ka. Hindi mo na problema yon kapag mabagal mag-approve. Mabilis lang magpa-approve eh. Sobrang bilis. Ang dapat masanay kayo na ang corporate is a documentation world. Documentation gaming. Pag hindi ka marunong mag-document, lugi ka. Ikaw ang kawawa. Kaya maging creative sa paggawa ng email, maging creative sa paggawa ng paper trail, maging creative sa documentation. Sobrang galing ko yung documentation na yan. Walang nakakalusot sa akin yan. Sinabing, pre-process ko na yan. Hindi pag-send ka ng email, isend mong email na natapos mo yan, isisi mo yung supervisor natin. Tapos na, trabaho mo, mag-email ka. Panindigan mo yan. I-email mo sa akin. Tapos, passive-aggressive ako pag naiinis na ako. Tapos na yung pinapagawa ko sa'yo, sige, email mo sa akin. Tapos, pag email sa akin, adding supervisor. Wala na akong adding supervisor. Wala. Hindi ko sinasabing for visibility, for gano'n. Hindi na.
Sinasabi ko lang yun para at least nalaman ng higher ups na may progress yung pinapagawa nila. Ganun ka-importante yung email ngayon. Buti nga, pinadali na yan ngayon eh. Alam niyo ba sa dating panahon, nanonood ako ngayon ng documentation about law and how the court works, yung yung jury at saka yung trials. Nako, papel talaga. Yung email, piniprint pa nila yan para maging ebidensya. Eh, sobrang kapal ng mga papel. Alam niyo, yung impeachment, sobrang ganto. Kakapal na papel. Kasi mga email yon, mga lahat yon ginawang papel. Kasi papel ang pinaka-valid. Kahit gaano ka advance ng mundo natin ngayon, hindi ko ma-imagine ang mundo na mawawala ang papel. Hindi ko ma-imagine. Kasi lahat ng mga nasa technology, hackable kasi, editable. Oh, ano yan? Magiging inadmissible pa rin. Ano yung hindi nababago? Yung papel. Yung nakasulat, yung printed. Paano mo i-edit yun? Nasa papel na eh. May stamp na eh. May nakakalusot, ito na lang isipin nyo. May nakakalusot nga sa papel, paano pa sa technology? Na mas madaling i-edit yung technology kaysa sa papel. Nanonood ako ng mga law documentation, may mga email, may mga calls na recording. Kahit na yun na yung pinaka-ebidensya, pero inadmissible sa korte. Sige, anong question tungkol sa technology? Mag-document Mag-document. Kaya nga, isa yan sa mga ginawa ko. Kahit na ang dami ko ng vlogs at dami ko ng videong naka-upload, hindi ko yan iniisip as documentation ng buhay ko. Ito documentation. Papel talaga. Kapag mawala yung internet, tapos naging na lang ako, part ng history, papel ang ginagawa, yung accounts ko eh. Sabi ni Mako, sa tingin mo, may chance na palitan tayo ng AI as a VA bookkeeper? Ang dami ko na kasi nakikita mapapalitan dahil tayo ng AI. Nakakakaba lang. Insight mo lang niya. May mapapalitan tayo sort of sa process. Sa process lang. Pero as a bookkeeper, hindi. Hindi. Siguro dating ang time, ito nakikita ko sa future. Darating ang panahon na robot na lang ang gagalaw. Makinig muna kayo. Ito yung insight ko. Darating ang panahon na robot na gagalaw lahat. Robot na yung magluluto, magiging crew, magiging clerk, gagawa sa mga computer works, lahat. Sa mga pag-streamline ng process. Robot lahat. At darating ang punto na ang mga robot ay parang motor. Magkakaroon sila ng registration process. May identity ng mga robot. So kung may robot kang empleyado na hindi mo ni-register sa RTO, LTO kasi sa motor eh, pero in-RTO ko lang sa robot. Kapag hindi naka-register yan sa yung agency ng nagre-regulate ng robot, darating ang panahon na darating yan na yung ma-registration per robot meron na yan. Kasi yun yung pang-regulate ng robot. Now, darating ang point na mapapalitan tayo, pero sobrang layo pa nun. Darating na may registration per robot, pero may parte or may role ang mga robot na hindi siya tawag nito. Paano ko ba siya matawid na to? Parang ganito na lang.
Parang ganito na lang. May mga ebidensya na may mga ebidensya sa may mga ebidensya sa technology na hindi ina-admit sa korte. May mga ebidensya na lumulutang sa internet na hindi siya ina-admit sa korte. For many reason. It could be, tawag nito, minanipulate na. It could be, hindi pa siya na-regulate o hindi pa siya nagawa ng batas. It could be maraming way. Unlimited ang pwedeng gawin natin sa technology. Unlimited, di ba ngayon? Pero limited lang yung ina-acknowledge ng batas. Ang nakikita ko in the future, unlimited ang kayang gawin ng mga AI, ng mga robot, pero limited lang ang i-acknowledge legally, work-wise, at saka in law related. Anong meaning nun? Medyo malalim na, di ba? Pero ganito yung insight ko about dyan. Parang yung accounting software sa Pinas. Alam nyo, mostly sa aking mga naging local client, QuickBooks Online ginamit nila. So, it's the source of truth internally. Kasi yun yung nare-record ng income, ng expenses, ng purchases, ng asset. Doon naka-record lahat. Pero kahit na naka-record lahat yan, source of truth, kahit yan yung pinaka-internal process o nandun lahat ng mga data, pero kapag hindi yon naka-accredit sa BIR, it's invalid pa rin. It cannot be used for tax purposes. It cannot be used for tax filing, for report validation, at saka auditing. Alam nyo ba yon? Yung tinatawag na CAS, yung Certification of Accounting Software ba yon? Ganon. Ganon mangyayari in the future. Kahit na unlimited yung kayang gawin ng technology ngayon, there is some still part of the technology na hindi ina-acknowledge law-wise. So, kung tinanong mo sa bookkeeper, mapapalitan ba tayo ng AI o hindi? Tingin ko hindi. Kasi paano i-validate? Wala nang kailangan pa rin ng accountability. Alangan naman ng ipapakulong mo yung gumawang krimen na AI. Ano kaya paparusahan yung AI, no? Na train para maging kriminal? Paano kaya? So, delikado pa rin pag hindi ma-regulate yan. Hindi mapapalitan sa tingin ko. Pero, mas mapapadali. Mababawasan nga lang yung hours natin. Kaya upskill tayo palagi dapat. Ang layo na. Malalim kasi yung tanong tapos hindi ako handa eh. Last question. Sige, last question. Before tayo mag-close. Sabi ni Loki, jowa ko nga pinapasagot ng email gamit ni ChatGPT. AI rin, pero tao pa rin mag-update. Tao pa rin. For example, yung sa three-way matching. Hindi kaya ng AI yun kasi human investigation yung error doon. In the future, kaya na yan. In the future, kaya na yan. Pero ngayon, impossible pa eh. Same ng, yung image, tawag nito, image creation ng mga AI ngayon. Sobrang pangit niyan. 3 years ago, 4 years ago, kengkoy na kengkoy. Pangit talaga. Minsan yung kamay nagiging, yung daliri ng kamay nagiging 6, nagiging 7. Kasi pangit pa. Pero ngayon, kaya na nga mag-animate ng AI ngayon eh. Gumawa ng kanta. Kaya na, ang dami na. Kasi hindi natin malalaman, kahit yung validation ng investigation, hindi siya magiging kaya ng AI in the future. Kaya pa rin. Pero patagal pa. Kasi ang inuna kasi ng mga AI ngayon, yung productivity in operations. Yung pinakahuli niyang i-modify, yung yung finance na.
Will Smith spaghetti. Yung sa pag-audit, syempre, hindi na yun. Hindi, hindi mapapalitan yun. Kasi sa auditing, kailangan ng, sir, ano yun? Audited financial statement. Kailangan may stamp and pirma yun. Alam nga naman na pag-stampin mo yung robot, yung AI. Paper trail kasi kailangan nun. So, hindi mapapalitan. Saan po mag-start? Gusto po mag-VA, CPA here. Sa agency po kayo sa tingin ko, yung pinaka the best sa mga CPA na, agency kayo magsimula. Agency. Okay. Last question. Related sa ating topic ngayon. May natutunan naman kayo, di ba? Pero yung related sa topic, parang wala, parang malinaw yun eh. Agency, marami naman eh. Yung audio bookkeeping, CPA din yung na-hire nun. May background naman na ako for AP. Oo, mag-invest ka talaga. Di pa ako CPA. Mag-i-invest ka talaga sa equipment. Talaga. Kasi independent contractor ka eh. Pero kailangan pa niya ng power station at saka yung backup pa na laptop. Ako, kompleto kasi ako eh. May main ako, may backup ako, may monitor, may external webcam, may headset. Gaya, 4 years ba naman ako sa industry? Alangan naman nang hindi ako mag-invest. Sabihin mo muna na na willing to purchase once hired. Sabihin, willing naman yan silang natanggap eh. Or, baka may recruiter ditong nanonood, no? Manghiram ka muna sa mga kakilala mong VA. Tapos, kapag interview mo lang hiramin. Tinuruan pang anong mga technique. Pero ako totoo talagang meron ako kompleto. Pero kapag manghiram muna. Manghiram din. Power station, manghiram din. Backup wifi, manghiram din. Pakit wifi lang sabihin mo or mobile data. Hindi generator ang kailangan. Power station. Maliit lang yung power station, guys. Mga forma nun. Basta maliit lang. Nasa kabilang kwarto kasi. Hi, Hernie. Long time no see. Si Hernie, active din to sa ating community. Kumusta ka na? Sa mga graduate, sa mga may experience sa corporate, kahit wala kayong knowledge sa QuickBooks, basta may software kayong ginamit sa local nyo, madali na yung QuickBooks eh. Agency ang agency ang dapat nyong pasukin. Agency. And then, katulad ko naman na walang degree at walang experience, direct client tayo bumawi. Pero bawal maging bobo sa direct client ha. Kasi sa agency, ang pinaka sa agency, mga may SOP na yan. So, madaling sundin kasi may process na. Pero pag direct client ka kasi, minsan less instruction, less resources. Direct client ako bumawi actually. So, nagsimula ako. Direct client kasi walang natanggap sa akin agency. Wala ka namang degree, wala kang experience. Anong i-expect mo sa mga agency? Napakataas kaya nila ng qualification.
Na-hire lang ako sa mga agencies nung may corporate experience na ako. Doon ako medyo lumusot. Kahit na wala akong degree, the fact na meron akong corporate experience, doon pa ako na-hire. Kasi ano talaga, matrabaho ang experience needed or qualifications demand ng agencies. Kaya yun. Referral naman lahat ng mga direct client ko. Panoorin nyo yung video ko, hindi, yung latest upload ko sa YouTube. Andun yung kwento kung paano ako nakuha yung client. Or yung how to start freelance bookkeeper ko sa YouTube, meron din. Need ko exposure sa QuickBooks Online? Hindi, madali na lang yung QuickBooks Online kapag marunong ka na mag-accounting software. Magre-pressure ka na lang sa mismong website ng QuickBooks. Pag may experience na kayo, wag na kayong magtagal sa pag-aral ng software. Mag-invest kayo na mag-apply. Maging aggressive kayo sa pag-apply. Alam niyo na accounting, alam niyo na paano gumagana at paano magtrabaho. Alam niyo na yun eh. Yun din naman yung gagawin niyo. Aralin niyo lang yung overview ng software. Nag-a-apply pa nga ni eh. Sige, passive-aggressive ka, ay mag-aggressive kang mag-apply. Malalaman mo din yan kung anong demand nila eh. Ilang years ba experience mo na sa accounting related work? Hindi ako tumatanggap ng estudyante. At kahit libre. 8 years. Maliit ang tingin mo sa sarili mo. Hindi problema ang QuickBooks, hindi problema ang software sa'yo. Problema mo, napakaliit ng tingin mo sa experience mo. Mag-apply ka na 8 years, dapat nga kliyente lumalapit, dapat agency nga lumalapit sa'yo eh. Baka problema mo, LinkedIn hindi updated. Baka problema mo, LinkedIn hindi updated, yun yung resume mo hindi optimized. Yung OLG mo baka hindi optimized kasi sa mga 8 years na mga related na na experience, naku po. Ikaw dapat ang nilalapitan. Hindi, magkaiba. Kaiba ang Xero at QuickBooks. Hello, what if hindi ako nakapag-record? Ay, naka-record pala. Nakabahan ako bigla. Akala ko hindi naka-record. Oo. Hindi, para sa akin hindi problema o hindi na in question ang kagalingan mo when it comes sa accounting. Ang tanong na lang dyan, kung gaano mo, grabe no? Alam mo ba nung natapos ko yung 1 year and 3 months na corporate experience ko, ang laki na ng ulo ko. Sobrang hambog ko na. Christina, maraming salamat po. Sobrang hambog ko na. Nag-apply na ako sa mga agencies. Napakataas ng confidence ko nun. May resume ka na 1 year plus na corporate experience na accounting related. Magiging confident ka dapat. Pag 8 years ka, dapat mas confident ka pa sa 1 year kong experience. Ay, nag-apply ka? Ano daw ang nila? Advice nila sa application mo? Bakit na-reject ka nila? Sabi ni Cons, ako sa interview naman ako mahina. Sino may gusto dito na gumaling sa interview?
Mag-comment. Magbibigay ako ng napakabangis na tip. Napakabangis na tip paano gumaling sa interview. Daming nag-comment, oh. I-follow nyo muna ako para isabihin ko sa inyo. De, sasabihin ko na kahit di kayo naka-follow, kapal ng mga mukha nyo, ah. Joke lang. Isang tip, no, para gumaling sa interview. Alam nyo, may kwento ako. Hindi ko nagagamit yung kwento ko, paulit-ulit ko na tong kiniwento eh. May kwento ako. May content creator akong nakita yung ginagaya si Nas Daily. Kilala nyo ata yan eh, yung ginagaya si Nas Daily na Bisaya. Tapos ngayon, si Kuya Kim na yung ginagaya niya. Now, sabi niya, hindi si Nas yung, may ginaya niya lang si Nas, yung style of vlogging niya. Ginaya niya. Kasi may kwento pala talaga before siya naging content creator. Content creator. Sumabog siya agad nung naging content creator siya. Ganito yung ginawa niya. Mga kabatch niya daw, na-hire na sa call center lahat. Siya na lang ang hindi ma-hire kasi sobrang pangit niya daw mag-English. Sobrang pangit niya daw mag-English. At saka hindi daw siya magaling makapag-communicate in English. Anong ginawa niya? Nag-content siya in English. May papakita ko sa inyo. At wag niyo ko i-judge sa gagawin kong ipapakita sa inyo. Pag mag-judge kayo, last panood nyo na to. Chrome. Saan ba to? ChatGPT? Ito? Hindi. Kabila. Hindi. Ito ba? Yan. Wait lang. X ko muna. Naipapakita ko sa inyong mabangis. Hindi fake it till you make it. Pang supot yan. Ito. Ito pala ang YouTube channel ko. YouTube channel ko yan. Hindi lang siya ang naka-experience na ma-reviewhan sa mga recruiter na ang pangit mo mag-English. English communication ang problema sa'yo. Lahat na makikita niyong vlog ko, Tagalog yan. Pero may mga ilang vlog akong nag-content ako ng English. Oldest. English lahat yan. Yung related sa accounting, English lahat yan. Yung mga shorts ko, English din. Oldest. English yan lahat. Oh? Hey! Ayaw ko panoorin kasi nakikringe ako. Ito tips ko sa inyo. Gusto ko lang iparealize sa inyo na hindi English ang problema nyo. Magulat kayo? Hindi English ang problema nyo. Sabihin nyo sa akin, hindi English, hindi pronunciation, hindi confidence ang problema nyo. Kaya hindi kayo pumapasa sa mga interview. Hindi confidence. Ano nyo, alam nyo anong na-realize ko? Ganto. Walang pinagkaiba ang mag-content ka versus sa nakaharap ka sa maraming tao. Ako kung sobrang hindi lang ako sanay magsalita sa maraming tao o mag-content,
Yung kanina na pumapatak ng 80 to 100 na viewers, dapat nakatungangan na ako nun. Dapat utal na ako nun. Sino bang hindi mauutal sa anong sasabihin mo? Sa 80 to 100 na viewers, parang may 100 katao ka ding nakaharap sa ano mo niyan, harap mo niyan. Na-realize ko, hindi ako gumaling dahil ng content ako, na-practice ko yung pagsasalita ko. Hindi rin na-practice yung confidence ko sa pagko-content ko. Alam nyo, anong na-realization ko, ng anong hatak sa akin ng content, bakit ang galing ko na sa mga interview? Kasi nasanay akong i-deal ang pag-communicate kahit na iniisip ko kung anong sasabihin ng iba. Nauutal ka sa interviewer mo kasi iniisip mo magaling mag-English yan. Subukan mo. Tama o tama? Tama ako. Hindi ka nauutal dahil hindi ka marunong mag-English. Nauutal ka dahil akala mo mas magaling yung kausap mo sa'yo. Natatakot ka ma-judge. Natatakot ka baka mali yung pronunciation mo, mali yung grammar mo. Ako, hindi ako graduate ng accounting. Pero accounting yung tinuturo ko dito. Business transactions. May mga CPA nagko-comment. Tinatanong pa ako, CPA ka ba? Pero bakit wala akong pake sa kanila? Kasi nasanay akong gawin pa rin yung dapat kong gawin despite sa kung anong iisipin nyo sa akin. Hindi yan about confidence. Hindi yan about sa practice mo sa English. Elementary pa lang hanggang college, may English subject tayo. Lahat ng reporting natin, lahat ng document na hinaharap sa atin, English lahat yan. Tapos wag mo sabihin sa akin na hindi ka marunong mag-English. Anong ginawa mo sa pag-aaral mo? Alam mo mag-English. Hindi ka lang sanay na magsalita na pinagsasabay mo while iniisip mong anong iisipin ng iba. Hindi mawawala sa'yo yan na magaling yung mga nanonood sa akin. Sa akin, problem yan. Ayaw ko magkamali, baka ma-judge. Sabi ni June, sometimes it's luck. Sa dami ba namang applicants? Pwedeng, in numbers wise, quantity wise ng applicants, pwede. Pero sa interview kasi yung topic. The way tayo mag-communicate. Sobrang sanay ko na magsalita. Iharap mo sa akin kung sino dapat ang harapin ko. Yun na yun. Kasi nasanay na ako na kahit gaano kalaki yung kaharap ko, anong educational attainment niya, anong profesyon niya, magsasalita ako kahit mali-mali, kasi sanay na akong magsalita kahit na may iniisip akong mas magaling yung kaharap ko. At paano mo yan ma-achieve? Mag-content. Hindi ka magko-content dahil magpa-practice ka ng English. Magko-content ka dahil pinapractice mo sarili mo na magkawala ng pake, na magsalita ka despite sa kung anong isipin ng iba. At never nyo yan marinig sa iba. Sa akin pa lang. Pero sa totoong buhay, mahihain talaga ako. Ako yung klase ng tao na kahit kilala kita sa internet, tapos nakita kita, patay mali na lang ako dadaan sa'yo. Pero pag papansinin mo ko, papansinin din kita. Ikaw pala yun, no? Basta. Mahihain ako, guys. Pero about sa internet, mag-content, tapos i-reach out ako. Introvert kasi ako eh. Yun yung forte ko. Kaya magaling ako sa interview one-on-one, tsaka yung virtual meetings, okay yun sa akin.
Pero cold calling, mag-reach out sa iba. Pwede po ba gamitin QuickBooks Online dalawang magkaibang business? Hindi. Maling prinsipyo yon. Bakit? Kasi mababanggaan nyo yung principles ng accounting ng separate entity concept. Isang principle ng accounting na dapat lahat ng business ay individual. Iisipin mo dapat na isang tao yung business. Now, every isang entity, isang QuickBooks file dapat. Kasi bawal nga magkahalo yung personal funds at saka business funds eh. Ano pa kaya kung maghalo yung dalawang business sa isang record? Bawal yun. Naka-advertise pa bigla. Okay? At dito nagtatapos ang ating live. Sana ay mapanaginipan nyo ako ngayon. Okay, mag-pray muna tayo. Mag-join kayo sa Discord community. I-download nyo yung ebook ko. Tapos, mag-leave din kayo ng reviews sa Play Store. Okay, sa Google Books. Malaking tulong na sa akin yun na kahit na libre yun, mag-review lang kayo. Mag-review lang kayo. Tapos, join kayo sa Discord at sa ating, mag-subscribe na din kayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa tiwala niyo. Mag-pray muna tayo. Lord Jesus, maraming salamat, Lord, sa napakagandang session na binigay niyo sa amin. Salamat, Lord, sa guidance mo, sa knowledge, wisdom na binigay mo sa bawat isa. Maraming salamat, Lord, na ikaw palagi nag-remind na kailangan namin ng bawat isa at kailangan namin ng learnings at experiences ng bawat isa para kami matuto sa aming mga kanya-kanyang mga career, Lord. I pray, Lord, sa mga gusto mag-freelance bookkeeping o VA bookkeeping, I pray, Lord, na equip sila sa lahat ng mga knowledge and wisdom na kailangan nila para ma-achieve nila yung kailangan nilang information para maging ready sila at magkaroon sila ng client. At naman, Lord, sa mga ready na, Lord, at ready na magka-client, Lord, dahil sa okay na ang kanilang mga skills, okay na kanilang confidence, Lord, I pray na bigyan sila ng opportunity, bigyan niyo sila ng interviews, bigyan niyo sila ng client, para po mayroon na silang opportunity para silang kanilang sarili, para sa kanilang pamilya, at para sa glory mo rin, Lord. Lord, maraming salamat sa blessings palagi. Maraming salamat dahil andiyan ka palagi. Maraming salamat, Lord, sa bagong kaibigang nabubuo, bagong community na rumarami. Maraming salamat, Lord, na ikaw palagi nagbubuklod sa amin at sa mga knowledge and wisdom na natutunan namin sa bawat isa. I continue to pray, Lord, na bigyan niyo kami ng knowledge and wisdom palagi. Heavenly knowledge and wisdom. Palaging i-align niyo po ang aming kalooban sa kalooban niyo. Lord, maraming salamat sa buhay na masaya, sa may community. Maraming salamat sa buhay na may Diyos. At lahat ng ito ay binabalik ng pinapasalamatan. We love you, Lord, and we give you back glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen! Shoutout kay Bingart, kay Cons, kay Nayi, kay Maku, kay Cherry, kay June, kanino pa? Kay Meng Shop, Takolo, kay Miss Feb, Franz, TikTok Finds Days, Simplians, Ace, Ayan, Vien, Zalora Fizer, Jay, Eliza, ang hirap na basahin ang pangalan niya. Jem, Bahay Polvoron, This is Vicky Vale, Princess R, Kahandab, CPT, Boss RB, Clint John, Cutie, Luna Boo, Simplians, Ace, Online, at kay Jade. Maraming salamat. God loves you. I love you. Kita-kita sa Discord community natin. See you sa ating next live. Maraming salamat. At God loves you. I love you. Trabaho mabanges. At let's change the world. At faith without action is fiction. Bye.